Update tayo sa lagay ng panahon ngayong hinahatak at pinalalakas ng bagyong Jacinto ang hanging habagat. Kausapin natin si Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. Magandang tanghali at welcome sa Balitang Hali. Magandang tanghali po, Sir Rafi. Opo, saang direksyon po hinahatak o tinatahak ng bagyong Jacinto sa mga sandaling ito? Sa ngayon po itong si Tropical Depression Jacinto ay nasa 480 kilometers kanluran ng Subic Bay sa may Zambales at nasa may West Philippine Sea po ito. So ngayon, inaasahan sa mga susunod na oras, duting palayo po ito at posibleng lumabas ng ating area of responsibility mamayang gabi patungo po dito sa may Northern and Central Vietnam. Ano pong asahan nating epekto nitong paghatak at pagpapalakas ng bagyong Jacinto sa hanging habagat? Sa ngayon po, kung yung pag-uusapan natin yung kabuuan po nitong si Bagyong Jacinto, wala naman po siyang direct effect. So wala tayong nakataas na wind signal in any parts of our country. However, pinalalakas po nito yung hanging habagat dito sa malaking bahagi ng Southern Luzon, Visayas, and Mindanao. At pinaka-apektado po ng malalakas na ulan, ito pa rin pong Occidental Mindoro, Palawan, Antique, and Negros Occidental hanggang 100 millimeters po within the next 24 hours. And other parts of Mimaropa, Visayas, some areas pa dito sa may Kabikulan, and sa western sections pa ng Calabarzon and Central Luzon. Mataas din po ang chance ng mga pag-ulan within the next 24 hours dahil sa habagat. Malapit na pong weekend. Ano ang aasahan nating lagay ng panahon? Kahit po makalabas na ng PAR itong si Bagyong Jacinto, aasahan pa rin natin yung epekto ng habagat hanggang sa weekend po. No? Malaking bahagi pa rin ng northern portion of Mindanao, itong Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga Region, paakyat po ng Visayas hanggang dito sa may Mimaropa pa rin, and Bicol Region, mataas pa rin po ang tsansa ng pag-ulan. And dito sa Metro Manila, may mga times pa rin po na nagkakaroon tayo ng mga pag-ulan. Epekto rin po yan ng habagat, maging sa may Central Luzon and Calabarzon. At hindi rin natin inaalis yung chance na may mabubuong panibago pang low pressure area po no, dito sa may Philippine Sea sa silangan ng ating bansa. Ilan bagyo po bang inaasahan pa natin sa susunod na buwan? For the month of September po, possible yung 2 hanggang 4 po na bagyo. Okay. Maraming salamat sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Salamat din po. Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. Nalubog sa baha ang maraming bahay sa Datupiang, Maguindanao del Sur, kasunod ng malakas na pag-ulan. Sa barangay Magaslong, nasa 300 pamilya ang apektado, pero hindi muna sila lumikas. Maglalagay na lang daw sila ng kahoy sa mataas na bahagi ng bahay para may mapatungan ng mga gamit. Binaharin ang ilang lugar sa barangay Reyna Regente. Ilang bahay ang apektado kabilang na ang isang moske. Ayon sa Pag-asa, habagat ang nagdudulot ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao. Buhawi naman ang nanalasa sa Matalam, Cotabato. 7 bahay ang nawasak sa barangay Poblasyon. Wala namang naiulat na nasaktan. Ayon sa ulat ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, bumuhos ang malakas na ulan sa barangay Poblasyon bago ang buhawi. Gumuho ang bahagi ng isang flood control project sa Mandaue, Cebu. Ayon sa DPWH Region 7, nagkaroon ng paghuhubunsod ng pag-ulan. Nagdulot daw ito ng instability sa struktura at posibleng hindi raw kinaya ng proyekto ang pressure ng tubig na naipon sa lugar. Patuloy ang pagkumpuni sa nasabing flood control project sa barangay Paknaan. Ito ang GMA Regional TV News. Wala ng buhay nang matagpuan ang isang lalaki sa loob ng storage room ng isang paaralan sa Toledo, Cebu. Mga guro ng Das National High School sa Barangay Das Lutupan ang nakakita sa bangkay nitong Martes. Batay sa investigasyon ng pulisya, habang nasa bubong, aksidenteng nahulog ang lalaki. Hinihinalang may balak magnakaw ang lalaki sa storage room. Sa lakas ng pagbagsak, posibleng tumama ang ulo niya sa semento. Wala naman daw nakikitang foul play ang mga otoridad sa insidente. Patuloy ang investigasyon. Wala pang pahayag ang kaanak ng nasawing lalaki. Patay din ang isang lalaki sa Aritao, Nueva Vizcaya dahil umano sa suntok ng kanyang kaibigan. Batay sa investigasyon, nagkainitan ang 2 lalaki habang nagiinuman sa barangay Upper Baan. Sinuntok daw ng sospek ang ulo ng biktima, kaya natumba siya at nawala ng malay. Idineklarang dead on arrival sa ospital ang biktimang 32 anyos. Arestado naman ang sospek na maharap sa reklamong homicide. Wala siyang pahayag. Mga mare at pare, where is the love? Di sa dinagsang concert ng Black Eyed Peas sa Pasay kagabi.
Present at proud sa kanilang Pinoy roots, sina Apple the App at J. Ray Soul. Yan ang latest ni Mareng Athena Imperial. Black Eyed Peas opened their concert party last night with a bang. Singing their hit single, Let's Get It Started. Hindi bumaba ang energy ng crowd sa lineup ng performances ng award-winning hip-hop group. The audience got more excited nang lumabas sa stage si Sandara Park at nag-perform kasama si Apple the App. During the concert, BEP's J. Ray Soul proudly announced her Filipino roots. Ikinuwento rin niya kung paano siya naging miyembro ng grupo. And the moment that changed my life is when this man right here discovered me. So from a small town girl in Laguna to now touring all over the world with the Black Eyed Peas. Make some noise for Apple the App, everybody. Sinabi niyang special ang concert na ito ng Black Eyed Peas dahil magpe-perform siya uli sa harap ng kanyang mga kababayan. Imagine 20 years old ka galing sa Pilipinas and then you step into like a group, a legendary group like that, right? So it's a lot of pressure. That Filipino spirit was in me. Like, you know, us Filipinos, we're fighters, we're resilient, and no matter what, we're gonna show up and show out. Actually, like growing up with my singer friends, like I've built like a family and community nung bata ako sa Popstar Kids. I remember I was performing with Julianne San Jose and Rita as well. Bago rin ang concert last night, bumisita ang grupo sa hometown ni Apple the App sa Pampanga. Ibinida ni Apple ang kalyeng ipinangalan sa kanya. And dedicated a street to Apple. And it's the street. At tinakam ang kanilang followers sa mga pagkaing inihanda ng kanyang mommy. Yung kanin, chicken adobo, and sinigang. So this is a traditional Filipino comfort meal. Athena Imperial, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mainit na balita, sinuspende ng NAPOLCOM si dating CIDG Chief at ngayon Police Regional Office 12 Director Romeo Macapas. Detalye tayo sa ulat on the spot ni June Veneracion. June? Rafi, 3 buwang preventive suspension ang ipinataw ng National Police Commission kay dating CIDG Chief Brigadier General Romeo Macapas. Ito ay kaugnay ng investigasyon sa kaso ng mga missing sa Bungero. Pero ayon kay NAPOLCOM Commissioner Attorney Rafael Vicente Calinisan, hindi ito para kundi paraan para hindi ma-impluensyahan ang investigasyon. Ang suspensyon ay tugon ng NAPOLCOM sa motion ni Lakin Patidongan na tinangkaraw ni Macapas sa guluhin ng investigasyon ng panahon na siya pa ang CIDG Chief. Si Macapas ay nailipat na bilang Regional Director ng SOCSARGEN. Sa pagsuspende kay Macapas, nakita ng NAPOLCOM na malakas ebidensya ang mga paratang ni Patidongan laban kay Macapas tulad ng pagkuha ng kanyang cellphone at pagtago sa kanyang SD card. Sa paghahanap noon ng testigo sa kaso ng mga missing sa Bungero, kinuha ng CIDG si Patidongan sa labas ng bansa pero sa huli na uwi ito sa kanyang pagkakaaresto matapos malaman na meron pala siyang pinakaharap na warrant of arrest. Sinusubukan pa namin makuha ang palig ni Macapas. Sa pahayag ng Pro12 sa GMA News Online, sinabi na nakalive na si Macapas at susubukan nilang makontak ang opisyal. May isa pang malaking development sa investigasyon ng NAPOLCOM. Meron daw 4 na active officer ng PNP kabilang ang di bababa sa isang general ang nagdadawit sa pagkawala ng mga missing sa Bungero. Isang pulis na testigo daw ang nagsabi nito kaya umaapila ang NAPOLCOM sa kanya na magbigay ng karagdagang impormasyon. At yan ang latest mula rito sa tanggapan ng NAPOLCOM by Rafi. Maraming salamat, June Veneracion. Samantala, para po sa ilan, abay nakadadagdag talaga ng confidence ang paglalagay ng makeup. Nakakagaan kasi ng mood kapag may blush on at extra gluey. Ganyang feels ang hatid ng video from Davao City. Yes. Bahagi na po ng routine ng BPO worker na si Prince Sunier ang paglalagay ng kolorete sa mukha. Siyempre para laging game face on sa trabaho. Sa isa niyang makeup sesh,
may nakapansin sa kanyang brows. Ang kilay ni Prince, pinuri ni ating maintenance worker. Bilang thank you sa compliment, ayun, ginawa rin niyang on fleek ang kilay ni ate. Hindi raw kasi pwedeng si Prince lang ang may palaban na face card habang nasa trabaho. Ang unexpected pero heartwarming interaction ng dalawa, viral online with 1.4 million views. Trending! Ganda ng kilay. Kilay is life talaga, di ba, Mars? Yes, totoo yan.